Okay, good morning po muli sa inyong lahat. Ito po muli si Joey, nagbabalik para magbigay po muli ng mga komentaryo. Ang ating pong pag-uusapan, ito po ay para sa kapakanan din ng lahat ng simbahan. Huwag po sana akalain na marami sa atin na ako po ay pumapanig kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi po, nagbibigay lang po tayo ng mga komentaryo upang malaman lang po natin yung mga mali at tama na nangyayari po sa ating pong kapaligiran, lalong-lalo na sa mga simbahan. Okay, so matatandaan po na ilang beses ding iginiit ni ating senador na si Senator Robin Padilla yung separation of church and state para ipagtanggol po si Pastor Apollo Kibuloy. Sa bagay, hindi naman po niya sinasabi na ipinagtatanggol niya, kundi isinusulong niya lang ang demokrasya at saka due process. Kasi Pastor Apollo Kibuloy po, siya po yung leader ng Kingdom of Jesus Christ Church na tinagurian ding self-proclaimed appointed Son of God, na ngayon ay naharap po sa kasong human trafficking at saka sex trafficking. At ngayon po ay kasalukuyang pinaghahanap po ng ating otoridad sa bisa po ng warrant of arrest. Kaugnay doon sa mga babae at lalaki na nagrereklamo na pawang kanyang mga miyembro. Alam niyo po, si Senator Robin Padilla ay hindi po sinang-ayunan ng mas nakararami nating senador na dapat isulong muna ang demokrasya. Yan po yung sabi ni Senator Robin Padilla. Dapat isulong muna ang demokrasya at magkaroon ng due process bago magkaroon ng mga pagdinig at ma-cite in contempt si Pastor Kibuloy. Ang ginamit pong batas ni Senator Robin Padilla ay di umano yun pong batas ng separation of church and state. Ang binigyan ng diin ni Senator Robin Padilla ay ang demokrasya at due process, which is tama din naman, pero parang sa tingin ko po ay kulang. So, kung nabigyan man lamang sana ng diin yung karapatan ng simbahan, na sila na lang muna ang mag-usap para resolbahin ang kanilang problema, sana po ay maaaring napag-isipan ng ilang mas nakararaming senador at nasang ayunan. Okay? So, ano po ba ang basihan na dapat ang simbahan na muna ang magkasundo, na dapat ay sinunod din ng simbahan ng Kingdom of Jesus Christ Church yung pong alituntunin ng simbahan na sila muna ang magkasundo at sila muna ang magpatawaran. Alam niyo po, ayon po doon sa Matthew 18 verse 15 to 17, ito po yung pagkakasabi. If your brother or sister sins, nagkasala, go and point out their fault just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. But if they will not listen, take one or two others along, so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. If they still refuse to listen, tell it to the church. And if they refuse to listen, even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector. So yun po yung malinaw po na sinasabi dyan, na dapat sila muna yung magkasundo-sundo at mag-usap-usap, magpatawaran kung kinakailangan. Okay? So, bagamat ito pong binasa nating mga talata ay hindi na po natin pwedeng i-apply doon nga po sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ Church, sapagkat ang lahat ay nangyari na, ay lumipas na ang panahon, matagal ng mga nangyari. Pero yung pong prinsipyo ay makikita po natin dito na dapat sila muna mag-usap-usap para resolbahin muna sa loob ng simbahan ang
mga problema. Yun po yung makikita natin dyan. So dapat sa tingin po natin ay hayaan muna ng Senado, no, na i-exercise ng simbahan ang kanilang karapatan, mag-usap at resolbahin ang kanilang problema. At kung magkaroon ng pagkakasundo, pagpapatawaran, ay kung kailangan pong magbayad ng mga danyos, no, ni Pastor Apollo Kibuloy, ay pwedeng gawin. Actually, yan po ay nasa Biblia din naman, no? Kay Zacchaeus po, no, doon po sa Luke 19 verse 8. Ano po yung sinabi ni Zacchaeus? Sabi niya, Panginoon, payag akong ibigay ang kalahati ng aking kayamanan sa mga mahihirap. At kung ako ay nagkautang o nagkulang, payag akong ibalik sa kanila ng makaapat na beses. So yan po, no, hindi po yan sa akin lamang nanggagaling, kundi ito po yung nagmumula po sa salita ng Diyos. Doon po sa aklat ng Lucas, chapter 19, verse 8. Of course, kasama po dito ay ang paghingi ng tawad kung sino man yung nagkulang. Kung nagkulang si Pastor Apollo Kibuloy, kailangan humingi siya ng tawad kung kanino siya nagkulang. At kailangan humingi siya ng tawad sa Diyos. Gano'n naman po talaga eh. Pagdating po sa ganitong problema sa mga simbahan, kaya ang issue palagi ay pagpapatawad. Okay? So dito po ay maaaring maapektuhan din ang mga paniniwala, no, ni Pastor Apollo Kibuloy, no? Yung pagiging appointed son of God niya na sinasabi niya, maaaring mawala na 'yon. At yung iba pang mga maling paniniwala, bagay na mahirap po itong tanggapin para sa kanya. Pero wala po tayong magagawa. Yan po yung reality, no? Yan po yung katotohanan na dapat tanggapin. Okay? So, paano naman kung mahirap na para sa kanilang magkausap-usap? Alam nyo, nangyayari po talaga dyan, no? Sa mga church, sa mga simbahan. Pagdating sa ganitong issue, ay yung iba natatakot, yung iba nahihiya makipag-usap, no? Yung iba naman ayaw umiilag, no, sa taong gustong nilang kausapin. May mga pagkakataon po talagang ganyan. So yan naman po ay tungkulin naman ang ating pong Senado. Pwede niyang atasan ang pamunuan ng simbahan, ng Kingdom of Jesus Christ Church, at yung mga taong nagrereklamo na sila na muna ang magkasundo at mag-usap-usap. Okay? So parang ganito lang po yan, ano? O kung sakali po pala na hindi naman na magkaroon ng pagkakasundo, doon po magkaroon na ng mga pagdinig. Okay, doon na po idulog sa ating Senado. So at least nabigyang daan yung karapatan ng simbahan. Parang ganito lang po yan. Halimbawa, ako po ay nagmamaneho ng sasakyan. Ako ay nabangga din doon sa isang sasakyan. Okay? So, tatawag kami ng pulis, ibibigyan namin ng aming lisensya. Ano po ba yung sasabihin sa amin ng pulis? Ay mag-usap muna kayo. Okay? Magkasundo muna kayo. Okay, kung hindi kayo magkasundo, tsaka ko kayo dadalhin sa presinto at mag-file kayo ng kanya-kanyang mga reklamo, no? Laban sa isa't isa. So, sana ay sinunod muna yung karapatan na ang simbahan na muna ang mag-usap-usap bilang pagsunod sa nakasulat, no, sa salita ng Diyos. Alam niyo po, ang alituntunin talaga diyan sa simbahan, dapat sundin yung Biblia, no? Kapag ikaw ay hindi sumusunod sa Biblia, ikaw ay simbahan, ay lumalabag ka, no, sa prinsipyo, no, o lumalabag ka sa alituntunin na dapat ang sundin mo kung ano yung nakasulat. Okay? Kaya alam niyo po, hindi rin natin masisisi ang karamihan sa mga senador na hindi po sumang-ayon kay Senator Robin Padilla. Pagkat wala silang mapagkunan ng sapat na basihan para sang-ayunan. Kaya nga yung iba sumang-ayon na lang dahil kaibigan nila si Pastor Apollo Kibuloy. Yung iba naman dahil kaalyado nila si Pastor Kibuloy. Yung iba naman ay sa tingin nila ay mabuting tao si Pastor Kibuloy. So ibig sabihin wala silang mapagkunan ng basihan para sang-ayunan yung pong isinusulong ni Senator Robin
Padilla. Sa ganang akin lamang, hindi po nasunod ang batas ng separation of church and state. At sa tingin ko ay hindi na isulong ang karapatan ng simbahan at masasabi po natin na ito ay unconstitutional. Okay, ito naman po ay mga komentaryo lamang, wala pong personalan at wala din naman pong mga halong politika itong ating pong tinalakay. Kung meron po kayong mga komentaryo, mag-comment lang po kayo dyan. Ano? I would also appreciate if you would subscribe and like kung nagustuhan nyo po itong ating video. Kung meron po tayong konting napulot man lang, kahit konti, no? Ay mag-subscribe po kayo. At sa susunod po, hindi na natin tatalakayin muna itong patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, lulubayan na lang muna natin to. No? Ibang topic na po ang atin pong tatalakayin. Mga patungkol-tungkol na po sa buhay-buhay, base po sa salita ng Diyos. Kaya marami pong salamat. Ito po muli si Joey, nagpapaalam po pansamantala. Pagpalain po kayo ng Diyos.